Hello. So, ngayon gusto kong magkwento na lang muna sa inyo, no? Wala nang intro-intro, wala nang edit. Gusto ko magbigay ng tip doon sa mga first time na home builders o yung mga first time na magpapagawa ng bahay. Meron dalawang klase ng magpapagawa ng bahay. Yung isa, finance niya, no? Yung project. Yung isa naman, mangungutang siya, maglo-loan. Kasi number one consideration talaga yung budget eh. So, pagpapagawa ng bahay. Paano mo malalaman kung magkano ang kailangan mo? Kasi very crucial na malaman mo yung cost para malaman mo kung kaya mong i-finance or kaya mong i-loan na lang. O kaya mag partly papa-finance ka through loan or mangutang ka. Siyempre, number one, dapat na magpapagawa ka ng isang plan at bill of materials. So, yung plan and bill of materials, siyempre, ang magbibigay sa iyo niyan, isang professional, architect. So, look for an architect, no? Huwag ka makinig doon sa mga, huwag ka na kumuha ng architect. Kasi mapapagastos ka lalo. No? Kasi wala kang bill of materials eh. Wala kang tinitignan na cost. Kahit man lang ballpark. No? Baka yung ibibigay sa yung bulong ng mga tao na nagpagawa na rin daw, na-experience na nila yung uh, endeavor na yan, baka palpak. Baka imbis na malagay mo sa tama yung budget mo, walang mapuntahan. At hindi ka rin papansinin ng mga financial institutions kung wala kang bill of materials and plans na galing sa isang professional. So, very crucial, kuha ka ng designer, ng architect, magdi-design, at pagbibigay sa iyo ng bill of materials. He will charge you for the services na ibibigay niya for that output. No? Yun yung plans and bill of materials. So kung alam mo na yung budget, madali na ngayon sa'yo na malaman kung kaya mong i-finance, pag-ipunan, or kaya mong mag-loan muna para mapasimulan. No? Remember, kapag maglo-loan, kailangan may collateral, no? Lalo na kung home loan yan, merong uh, collateral galing galing sa'yo na meron kang title na pwede mong ipakita sa bank. Then, kapag ka nandun na, meron ka ng plans and meron ka ng loan na nakuha or may budget ka na, it's very important na ipa-survey mo uli yung property. Bakit? Bukod sa requirement yan sa building permit na meron kang lot plan na na ginawa ng isang certified na surveyor or ng isang geodetic engineer, kailangan mong malaman kung yung lote mo ay walang encroachment o kaya hindi lumagpas doon sa boundaries o kaya naman yung kapitbahay mo hindi lumagpas. Importante yun kasi baka yung plano na ginawa ng architect baka hindi kumasya kasi merong encroachment. Nagbago yung sukat sa actual. Kung merong nag-encroach o lumagpas na kapitbahay mo, kailangan mo siyang singilin. Pag-usapan nyo, kailangan niya magbayad or gibain niya kung ano man yung nilagay niyang structure doon sa nilagpasan na boundaries. Kung ikaw naman yung lumagpas dahil yung maaring nabakuran mo yung lote mo tapos yung bakod mo lumagpas, kailangan mong alisin yon. Then, kung gusto mo na wala ka na masyadong iisipin dahil first time mo nga magpapatayo ng bahay, kumuha ka ng contractor. O kaya naman, yung architect mo, siya na rin yung maging administrator mo. Tawag doon, design and build by administration. Kung kukuha ka naman ng contractor, pwede kang tulungan ng architect mo na ipabid yung project. Pwede kang magpabid sa 2 o 3 or more na contractors para makuha mo yung best price para sa project. It's good to see yung progress ng project at kung makakuha ka ng contractor, pabantayan mo rin yung progress by reporting, no? Hingi ka sa kanila ng progress report, no? Photo report, para nasusubaybayan mo. No? At matutulungan ka rin ng architect mo dyan kung siya ay bibigyan mo rin ng hihingan mo rin siya ng services niya for the supervision
na time to time, bibisita siya. Tapos babayaran mo na lang siya doon sa kanyang expenses at services niya sa pagpunta sa project. So, kung meron kang ganong mga tulong, meron kang contractor, meron kang architect na supervise, malaki yung chance na magawa mo ng tama yung project mo. Remember, better kung yung mga taong ito ay mapagkakatiwalaan mo dahil sila ay ni-refer sa'yo ng isang trusted na kaibigan. Or nakita mo yung kanilang mga previous works na natapos, o kaya naman maganda yung kanilang portfolio. So, yun lang, no? Kung ikaw ay isang first time na magtatayo ng bahay, sana matapos mo ng maganda. At masakit sa ulo yan, no? Given yan. Meron talagang kasamang sakit sa ulo, no? Dahil maraming mga moving parts at marami kang mga kinakausap. Pero kung matapos naman na maganda at hindi ka nag-abono, hindi kinulang yung budget mo, at maganda yung quality ng trabaho, congratulations. Okay, so maraming maraming salamat po. Sana magkita tayo uli. Ako po si Architect Ed. Bye!